إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. All praises is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him as He deserves to be praised. We seek His aid and assistance, and we ask for His forgiveness. Whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala guide, then none can misguide. And whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala misguide, then none can guide. I testify that there is nothing worthy of worship in truth except Allah subhanahu wa ta'ala without any partners. And I testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His slave and final messenger. To proceed, my brothers in Islam, I invite each one of you to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala. A true fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Just like He stated in this Holy Quran, He said, Ya ayyuha alladhina amanu attaqullah. O who you believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, the true fear of Allah, by doing the things that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, by doing the things that Allah subhanahu wa ta'ala has ordered, and abstaining from the things that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. And don't let yourself die unless you are in the state of being a Muslim, unless you are in the state of the submission to Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming sarili na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah ay siyang daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Gayon din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon kayo ng takot kay Allah, ng tunay na pagkatakot sa Kanya, sa pamamaraang pagsasagawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah at paglayo sa mga bagay na ipinagbabawal niya. At huwag niyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na lamang kayo ay mga Muslim para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala,
ay nararapat na panatiliin natin ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pananatili ng pag-alala ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagdakila at pagsamba sa Kanya. Gayon din sa paggawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at paglalayo sa mga bagay na ipinagbabawal niya. Being a Muslim, we must remember Allah subhanahu wa ta'ala in every aspect of our lives. Remembering Allah subhanahu wa ta'ala by doing the dhikr, by glorifying Him, by worshiping Him, by doing the things that He commanded and abstaining from the things that He prohibited. Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the Holy Quran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala has stated, so remember me, I will remember you, and be grateful to me, and do not deny me. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang aya sa loob ng Quran, kung saan ay tayo'y inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na panatiliin ang pag-alala sa Kanya. Kanyang sinabing, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Alalahanin niyo ako at kayo ay aalalahanin ko. Alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagdarasal at pagpuri sa Kanya, at aalalahanin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at magpasalamat kayo sa akin, ika niya, at huwag ninyong ipagkaila o di kaya itanggi ang aking mga biyaya at pagpapala. Ito ang tunay na kalagayan ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanyang buhay sa kabuuan nito ay ginugugol niya sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hanggat maaari ay walang sandali ng kanyang buhay liban na lamang ito ay iginugugol niya sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mapa sa kanyang puso, ang kanyang isip, at maging ng kanyang dila, at ng buong kanyang pagkatao ay umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga adhkar, ng mga dhikr, ang pagsasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, at iba pa. Ito ay kabilang sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din sa pagbabasa ng Quran, ito ay pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at higit na sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang pinakamahinam na uri ng pag-alala sa Kanya. Sa kabila nito, tayo rin ay binigyan ng babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang katangian na madalas na nababanggit sa banal na Quran. Katangian ng hindi mananampalataya kay Allah. Katangian na kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian na lubusang pagsisisihan ng mga tao sa araw ng paghuhukom. Ito ang tinatawag na ghafla. Ito ang tinatawag na ghafla. Ayon sa malapit nitong kahulugan, ang ghafla ay ang kawalang bahala, pagpapabaya, kawalang pakialam ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya sa reliyong Islam, o di kaya ang pagkaligaw sa pag-alala, o di kaya pangaral ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang reliyon. In spite of this, we are also warned by Allah subhanahu wa ta'ala about a characteristic that is often mentioned in the Holy Quran. That is the characteristic of the unbeliever, a characteristic that a person will completely regret on the day of judgment, which is ghafla, heedlessness, recklessness, unmindfulness, preoccupied. Allah subhanahu wa ta'ala has stated, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. People are being taken to account for their actions on the day of judgment has come close, but they are turning away
from the afterlife in their unmindfulness due to their being preoccupied in this world. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, iqtaraba linnas, katotohanan na nalalapit na ang pagtutuos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ang kanilang pagtutuos kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang sangkatauhan, habang ito ay papalapit, sila ay nagpabaya. Sila ay nagwalang bahala sa paghaharap nila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ito ay hindi nila binigyan ng pahalaga. Bagkus tinalikuran nila ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kagustuhan ng relihiyong Islam. Nasa halip na sila ay kabilang sa mga palagiang umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay tumatanggi na umalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Liban pa rito, sila ay tumatalikod kapag sila ay pinaalalahanan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian na pangunahing katangian ng hindi mananampalataya kay Allah. Subalit ito'y maaaring mangyari sa mga taong nag-aangkin na sila ay nananampalataya sa Kanya. Ang ghafla ay mas mauunawaan natin sa aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala explain to us the people of ghafla, the people who are being heedless or being reckless in this world. In the ayah that we have mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala stated, and surely we have created many jinns and mankind for the hellfire. They have hearts, but they didn't use their heart to see the truth. They have eyes, but they didn't use their eyes to see the truth, to see the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. They have ears, but they didn't listen, or they didn't use their ears to listen to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal-an'am. Allah subhanahu wa ta'ala stated that they are like cattle. They are like barn animals. Nay, even more astray. Bal hum adall. They are more astray than those animals. Ulaika humul ghafilun. They are the heedless ones. They are the preoccupied ones. They are the reckless ones. Mas maintindihan natin ang kahulugan ng tinatawag na ghafla sa aya na ating nabanggit kanina. Sa kahulugan ng aya, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga taong tumatalikod sa katuruan ng Allah. Tumatalikod sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi, at katiyakan, aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa jinn at mga tao. Sila ay mayroong mga puso na hindi umuunawa sa pamamagitan nito. Sila ay mayroong mga mata, subalit hindi nila nakikita ang katotohanan at gabay sa pamamagitan nito. Gayon din, sila ay mayroong mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig sa pamamagitan nito tungo sa katotohanan. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pinakamasahol na paglalarawan sa mga taong ito na tumatalikod sa pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya tumatalikod kung sila ay pinaalalahanan tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika kal-an'am, katotohanan na sila ay katulad ng mga pastuling hayop. Inalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito na tumatalikod sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga pastuling hayop na walang isip, subalit ay may pagnanasa. Walang isip, subalit ay may pagnanasa. Bagkus, bal hum adall.
bagkus sila ay mas ligaw pa sa mga pasturing hayop. Ligaw sila na may tuturing dahil ang tao ay hindi parang hayop. Dahil mga tao ay hindi parang mga hayop. Dahil ang tao ay may pag-iisip. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-iisip. At ang tao ay may kakayanang kumilala ng tama at mali. Ang tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa natural na katangian na marunong kumilala sa kanyang tagapaglikha. Subalit sa lahat ng ito, dahil sa kanilang ghafla, dahil sa kanilang pagsasawalang bahala, ay tinalikuran nila. Dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa kanilang pagmamataas, dahil sa kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod nila sa kanilang mga sarili at pagnanasa. Tinalikuran nila dahil ito ay walang saysay sa kanila. Walang saysay sa kanila ang reliyong Islam. Walang saysay sa kanila ang katuruan ng Islam. Kaya ito'y tinalikuran nila at ito ay hindi nila kinakailangan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga taong ito, ulaika humul ghafilun. Sila ang mga taong ghafilun. Sila yung mga taong nanlilingat. Sila yung mga taong nagsasawalang bahala. Sila yung mga taong hindi nagbibigay pahalaga sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Tunay na ang katangian na ito ay mapanganib. Kaya nararapat na kilalanin ng bawat isa sa atin ang katangian ng tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay mapabilang dito. Upang mapabilang sa mga taong maliligtas sa araw ng paghukom. Tunay na ang mundong ito ay pagsubok para sa atin. Mundo ng pag-iipon ng mga mabubuting gawain. Mundo ng pagpapasakop o di kaya pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon sa kabilang buhay ay magkakamit na lang tayo ng gantimpala na anumang pinagsumikapan natin dito sa mundo at ito ay ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, ghafla, this characteristic is vicious and threatening. So it is appropriate for us to recognize the characteristic of the true believer in Allah subhanahu wa ta'ala so that we can be among them, to be among those who will be saved in the day of judgment. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ويقول: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود بلا موت. وقرأ هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم أشار بيده إلى الدنيا. A hadith was stated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim, a hadith that is reported by Abi Sa'id al-Khudri
he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if ever the people of paradise will enter paradise and the people of hellfire will enter hellfire, yu'ta bil mawti ka hay'ati kabashin amla. Allah subhanahu wa ta'ala will show them the death. Will show them death just like a lamb or a sheep. فَيُنَادِ مُنَادٍ. Then a caller will call, يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, O the people of paradise. فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ. They will raise their heads and they will look upon it. And they will be asked, هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا? Do you know what is this? Do you know who is this? فَيَقُولُونَ. They will say, نَعَمْ هَذَا الْمَوْتِ. Yes, we know who it is. It is the death. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ. Because all of them have seen death. وَيَقُولُ يَا أَهْلَ النَّارِ. And the caller will call to the people of hellfire. They will raise their foreheads and they will look upon it and they will be asked, do you know who is this? They will say, Na'am, we know who it is. It is the death. Because every one of them has stated death. فَيُذْبَهُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Then death will be slaughtered in between the Jannah, the paradise, and the hellfire. And Allah subhanahu wa ta'ala will say to them, Ya Ahl al-Jannah, O the people of paradise, khuludun bila maut, forever, long-lasting, without any death. You will live in paradise, you will live in heaven without any death, without tasting death. And He will say to the people of hellfire, Ya Ahl al-Nar, O people of hellfire, khuludun bila maut, forever, long-lasting in hellfire, in the torment, in the punishment of hellfire, without death. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the ayah, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. And warn them, O Muhammad, of the day of regrets, when the matter will be conducted, and yet they are in the state of heedlessness. They are in the state of recklessness, preoccupied, and they did not believe. Here in dunya, they are being preoccupied. They are being heedless to Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang napakagandang hadith. Kanyang sinabi na kung papapasukin na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong paraiso sa paraiso. At gayon din kung papapasukin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong impyerno sa impyerno, sila ay ipapakita sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan na para bang tupa o di kaya parang kambing. At tatawagin sila, o kayong mga taong paraiso, at sila ay maghahangad o di kaya sila ay titingin at sila ay tatanungin, kilala niyo ba kung sino ito? Kilala niyo ba kung ano ito? Ang kanilang sasabihin, Naam, kilala namin. O kilala namin, siya ang kamatayan. Dahil ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Gayon din ay tatawagin yung mga taong nasa impyerno. Sila ay tatawagin at sila ay mapapatingin at sila ay tatanungin, kilala niyo ba kung sino ito? At kanilang sasabihin, Naam, huwal maut o hadal maut. Naam, kilala namin kung sino siya. Siya ang kamatayan. Dahil ang lahat ng mga tao ay nakaranas ng kamatayan. Sa araw na yon ay papatayin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan. Hindi ang malakul maut, hindi ang anghel na kumukuha ng kaluluwa ng mga tao. Bagkus ang kamatayan mismo ay makararanas din ng kamatayan. Ang kamatayan mismo ay makararanas ng kamatayan. Siya ay kakatayin sa pagitan ng paraiso at impyerno.
At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga taong paraiso, khuludun bila maut, kayo ay mamumuhay sa loob ng paraiso ng panghabang buhay ng walang kamatayan. Wala na kayong kamatayan sa loob ng paraiso. Kayo ay magtatamasa ng kabutihan ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng paraiso. Wa ya ahlan nar, at sasabihin sa mga taong impyerno, khuludun bila maut, kayo ay mananatili sa impyerno, mananatili sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng impyerno ng walang kamatayan. At binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang aya, at pagbabala ka sa kanila, O Muhammad, ng araw ng pagsisisi at araw ng pagdadalamhati, kapag ang pangyayari o di kaya katayuan ng bawat isa ay hahatulan na, sila ay hahatulan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sa kabila nito, sila ay nasa kapabayaan at sila ay hindi naniniwala. Sila ay nagpabaya sa kagustuhan ng Allah, sila ay nagpabaya sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw na yon, sila ay magsisisi, sila ay magdadalamhati dahil sa kanilang mga masasamang nagawa dito sa mundo. Ngunit yung mga taong nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naging dahilan ang pamumuhay nila dito sa mundo upang tumalikod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay bibigyan ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng paraiso nang wala ng kamatayan, nang walang hanggan, na nasa loob ng kabutihan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.